A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa panaginip, ang mga kaganapan nito o ano ang ibig sabihin nito o bakit nagaganap ang ganitong klaseng panaginip, mabuti at masamang panaginip. Ang panaginip sa pagpapaliwanag sa Quran at sa Sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang panaginip, ito ay pwedeng manggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala, pwedeng galing kay syaitan, at pwedeng galing ito sa ating imahinasyon o ating palagiang iniisip. Sa madaling salita, ito ay nasa tatlong kategorya. Katulad ng mga panaginip ng propeta, ito ay galing lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi kaya ni syaitan na pasukin o manggaling kay syaitan ang kanilang panaginip. Dahil sila ay nasa proteksyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga propeta. At ganun din ay hindi po pwede na pumasok ang panaginip sa kanilang imahinasyon lamang. Kaya ang panaginip ng propeta, ito ay wahi o revelasyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng panaginip ni Abraham o ni Ibrahim alayhisalam, "Anni ramara fil manami anni adbahuk." Nakita kita, ika o aking anak, na ikaw ay aking kinakatay. Nakita niya ito sa kanyang panaginip. Kinakatay niya si Ismail alayhisalam. At sa isang hadith Tirmidhi, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Lam yadkha minan nubuwati illa al-mubashirat." Wala nang natirang nubuwa maliban sa mubashirat. At nagtanong ang mga sahaba, "Ano ang mubashir? Ano ang mubashirat, ya Rasulullah?" At ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-ru'ya," ang mabuting panaginip. Ito ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang magkaroon tayo ng mabuti at positibong panaginip. Katulad ng panaginip na galing sa imahinasyon, ito ay tinatawag na hadithun nafs. Ito ay galing o dahil sa imahinasyon na ating iniisip o palagian nating iniisip. Katulad ng isang tao na nangangarap na magkaroon ng sasakyan at lagi niya itong iniisip, hindi nawawala sa isip niya ang modelo o itsura ng sasakyan na yon. Kaya hanggang sa pagtulog, ang nakikita niya sa kanyang panaginip ay siya ay nagmamaneho ng sasakyan na kanyang gusto. At ito ay ang hadithun nafs, ang panaginip na imahinasyon o palagi nating iniisip. Kaya merong nananaginip na siya ay tumatayo o di kaya kapag siya ay naalimpungatan at nawawala ang panaginip na yon. At paggising niya ay naaalala niya, pero sa 5 segundo lamang ay hindi niya na maalala kung ano ang napanaginipan niya. At ang isang panaginip, ito ay tinatawag na hulum. Ito ay masamang panaginip. Itong klase ng panaginip ay galing kay syaitan o isang masamang panaginip, katulad ng panaginip na nakakatakot, mga hindi ka nais-nais na tanawin o pangyayari, at ito ay kasuklam-suklam sa atin na kadalasan nangyayari o tinatawag na bangungot. Itong klaseng panaginip ay galing kay syaitan, at ikaw ay gusto niyang guluhin o paglaruan sa oras ng iyong pagtulog. At ang panaginip na katulad nito ay kahit kailan hindi ito totoo o magiging totoo. Kahit kailan ito ay hindi magiging totoo, at huwag natin paniniwalaan ang ganitong panaginip na nakikita natin. Katulad ng sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang ganitong panaginip o masamang panaginip, ito ay hindi mo dapat sabihin kung kani-kanino o ikwento, dahil pinagtatawanan ka ng syaitan sa oras na ito ay kinukwento mo sa iba dahil ikaw ay naniniwala na ito ay totoo o magiging totoo. Isang tao ang lumapit sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang sinabi, "Ya Rasulullah, nakita ko ika sa aking panaginip na ang ulo ko ay naputol at gumulong sa sahig at ito ay pinulot ko." At sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanya, "Huwag kang pumunta sa ibang tao para ikwento ang paglalaro ni syaitan sa iyo kagabi, dahil pinagtatawanan ka ng syaitan dahil naniniwala ka sa panaginip na ito." Ang syaitan ay hindi niya alam ang hinaharap at ang mga mangyayari. Kaya kapag nakita mo ang sarili mo sa panaginip na ikaw ay naaksidente,
at paggising mo ay matatakot ka o hindi ka na magmamaneho, ang syaitan ay pinagtatawanan ka. Kaya kapag ito ay pinaniwalaan mo, ang syaitan ang panalo at ikaw ay kanyang natalo dahil pinaniwalaan mo itong panaginip. Kaya ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapag ikaw ay nanaginip ng katulad nito, banggitin mo ang a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ako ay nagpapakupkup sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa isinumpang Satanas. At dumura ka ng 3 beses na pagdura sa iyong kaliwang bahagi ng katawan na walang kasamang laway o dura, tunog lang. Ito ay tinatawag na nafath. At ibahin mo ang posisyon ng iyong paghiga. Kung sa kaliwa ka ay pumosisyon ka ng paghiga sa kanan, dahil si syaitan ay nasa paligid mo o nakaupo mismo sa tabi mo. Kaya banggitin ang a'udhu billahi minasyaitanir rajim. At kung talagang hindi mawala ang ganitong klaseng panaginip o masamang panaginip na kadalasan na kapag tayo ay nagigising at tayo ay matutulog, ay ganun pa rin ang panaginip na atin nakikita. Sa ganitong pagkakataon ay gumawa ka o magsagawa ka ng 2 raka'a na sala o pagdarasal. At wala kang pagsasabihan nito kahit pa ang iyong pamilya. At isa pa, ang wet dreams. Kapag may lumabas na similya, mapababae man o lalaki, ito ay galing din kay syaitan. At wala kang pagkakasala dito, pero ikaw ay obligado na magsagawa ng ghusl o pagligo na naaayon sa pamamaraan ng pagsasagawa nito. Ang ganitong klase na panaginip, ito ay hulm o masamang panaginip na galing lamang kay syaitan. Ang pangatlo o panghuling klase ng panaginip, ito ay ang mubashirat o ru'ya, mabuting panaginip. Gigising ka ng hindi natatakot o nangangamba, positibong pagkagising at payapa. Ito ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala ang ganitong mabuting klase ng panaginip o mubashir o mubashirat. Kahalintulad ng panaginip ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siya ay nagtatawaf. Nakita ko ika sa aking panaginip na ako ay nagtatawaf at ginupit ko ang aking buhok. Ito ay totoong panaginip at mangyayari, at ito ay totoo. At binanggit sa Quran, laqad sadaqallahu rasula ru'ya bil haqq yatadkhulanna al masjidil haram. Tayo ay papasok sa Masjidil Haram, hindi man sa taon na ito ay sa susunod na taon. Ang ganitong panaginip o klase ng panaginip ay common lamang sa mga propeta, gaya ng nabanggit natin kay Ibrahim alayhisalam. Ngunit nagaganap din ito sa ordinaryong tao katulad ng isang sahaba na si Khalid ibn al-Walid sa kanyang panahon na siya ay hindi pa Muslim o bago siya mag-Muslim, siya ay nakita niya ang kanyang sarili sa isang napakasikip na lugar at tuyot-tuyot na lugar na siya ay nakatayo, at sa isa naman siya ay nasa lugar na napakaganda, payapang lugar, maberdeng maberde, at yun ang lugar ng Madinatul Munawwarah. Si Aisha radhiyallahu an ay nagwika sa atin na ang kanyang sinabi, sa loob ng 6 na buwan bago dumating ang revelasyon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at kada gabi ay nakikita niya ang ganitong klaseng panaginip ang Rasulullah. Sa loob ng 6 na buwan, walang humpay, hindi humihinto ang ganitong panaginip sa Rasulullah. Kapag siya ay matutulog at nakikita niya sa kanyang panaginip, ay kinabukasan ay magiging totoo. Nanaginip siya na meron siyang nakatagpo na tao at kinabukasan ay makakatagpo niya ito. At mananaginip siya na siya ay pumupunta sa isang lugar at kinabukasan ay mangyayari. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapahiwatig o naghahanda patungkol sa espesyal na magaganap, ang pinakamalaking kaganapan. Pinaghahanda siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa revelasyon na darating sa kanya. Ito ay ang Iqra. Ang Iqra, ito ay ang unang sura ng Quran na dumating sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At nagtuloy-tuloy ang panaginip ng Rasulullah na nagkakatotoo sa loob ng 6 na buwan. Ang revelasyon ng Iqra ay naganap. At ito ang 2 klase ng mabuting panaginip.
at mabuting panaginip na nangyayari din sa ordinaryong tao gaya natin. Ang mabuting panaginip o kaaya-ayang panaginip, ito ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mubashirat o mubashir o mabuting panaginip ay pupwede mo itong sabihin sa tao na dapat ay mapagkakatiwalaan lamang. Bakit? Dahil pupwede ito magresulta ng inggit o di kaya ay evil eye. At kung ito ay hindi mo kayang ipaliwanag o hindi maiintindihan ng iyong pagsasabihan, ay mas mainam na manahimik ka na lang dahil ito ay merong panganib na resulta kapag ito ay hindi naunawaan o walang kaalaman katulad ng mga maalam sa Islam. Kaya naman bago tayo pumunta sa ating higaan ay siguraduhin natin na tayo ay nakapagsala at pagpagin ang ating higaan gamit ang kumot at magsabi ng Allahu Akbar. Kaya mas mainam na banggitin natin sa ating pagtulog ang mga zikir katulad ng Qul Huwallahu Ahad, ang 3 Qul at ang Ayatul Kursi dahil ito ay proteksyon kay syaitan.